Mga idol at mga kababayan, multiple rocket artillery system offer ng bansang South Korea sa Pilipinas. K239 Chunmo mas malakas pa sa HIMARS o High Mobility Rocket Artillery System ng Amerika. Nasa 12 at 24 units maaring mabili ng Pilipinas sa murang halaga. Ang K239 Chunmo ay isang versatile at powerful artillery system para sa Philippine Armed Forces, na kayang tumugon sa mga hamon sa land-based, coastal, at anti-ship operations. Ang K239 Chunmo ay may kakayahang gumamit ng iba't ibang klase ng mga rockets at missiles, bawat isa ay may partikular na gamit at mission profile. Ang K239 Chunmo ay isang cost-effective multiple rocket artillery system na offer sa ating ng bansang South Korea, kaya ating alamin ang mga capabilities nito na makatutulong sa pagpapalakas ng defense and security ng Pilipinas. Isa, land-based missile defense, sa pamamagitan ng mga long-range missiles tulad ng CTM-290 ballistic missile, kaya ng K239 Chunmo na magbigay ng depensa laban sa mga malalayong target. Maaari itong gamitin upang wasakin ang mga critical na military installations ng kaaway, command centers, at iba pang strategic assets. 2. Anti-ship operations, sa pamamagitan ng mga ballistic missiles at long-range rockets. Maaari itong magamit sa anti-ship missions, lalo na kung magiging operational ang mga anti-ship ballistic missiles, ASBM, na magbibigay ng kakayahan para pumihil sa mga banta sa karagatan mula sa malalayong distansya. 3. Fire support for ground troops, bilang isang multiple launch rocket system, kaya nitong magbigay ng sustained fire support sa mga ground forces, sa pamamagitan ng pagpapasabog ng rockets sa mga target na malapit sa combat zones. Napakahalaga nito sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ng massive firepower laban sa infantry o armored units ng kaaway. 4. Counter-battery operations, maaari rin itong gamitin para sa counter-battery fire upang sirain ang artillery units ng kaaway bago sila makapagdulot ng pinsala sa sariling mga tropa. 5. Coastal defense, ang long-range capability nito ay maaaring maging bahagi ng coastal defense strategy ng Pilipinas, lalo na sa pagharap sa mga maritime threats o pagprotekta sa mga strategic coastal installations. Benepisyo para sa Pilipinas. Force multiplier, magiging malaking tulong ito para sa force projection capabilities ng Philippine Army at Marine Corps, dahil nagbibigay ito ng mabilis at tumpak na artillery strikes. Deterrence, ang pagkakaroon ng long-range ballistic missiles tulad ng CTM-290 ay makapagbibigay ng kakayahan sa Pilipinas na makapag-deploy ng mga advanced na armas na kayang tumama sa malalayong target, na maaaring magpataas ng antas ng depensa laban sa external threats. Operational flexibility, ang K239 Chunmo ay madaling i-deploy sa iba't ibang terrain at maaaring makapag-operate sa anumang panahon, na nagbibigay sa armed forces ng flexibility sa mga operasyon sa iba't ibang sitwasyon. Ngayong nalaman natin ang role and capabilities ng K239 Chunmo, alamin naman natin kung ano-anong mga missile and rocket ang maaring gamitin sa missile system na ito. Number 1, 131 mm rockets. Range, 36 na kilometro. Role, ang mga rockets na ito ay karaniwang ginagamit para sa short-range fire support. Ito ay mainam para sa pagpapasabog ng mga infantry positions, armored units, o iba pang target sa loob ng mid-range na distansya. Mabilis at madaling ma-deploy, ito ay pangunahing ginagamit sa mga labanang malapit sa frontline. Number 2, 227 mm rockets. Range, 80 km. Role, ang mga 227 mm rockets ay nagbibigay ng longer range fire support kaysa sa 131 mm rockets. Ang mga ito ay ginagamit para sa counter-battery fire laban sa artillery ng kaaway, pati na rin sa pagsira ng mga target sa mas malalayong distansya. Maaari rin itong gamitin para sa deep strike missions, na sumisira ng mga supply lines at command posts ng kaaway sa likuran ng kanilang frontline. Number 3, 239 mm guided rockets. Range, 160 km. Role, ang 239 mm guided rockets ay may mas mataas na precision dahil sa paggamit ng GPS o inertial guidance systems. Ito ay ginagamit sa precision strikes laban sa mga high-value targets, gaya ng enemy command centers, supply depots,
o key infrastructure. Dahil sa kanilang mataas na accuracy, ang mga guided rockets na ito ay epektibo rin sa pag-target sa mga mobile units ng kaaway sa mas malalayong distansya. Number 4. CTM-080 Ballistic Missile. Range, 80 km. Role, ang CTM-080 ay isang ballistic missile na katumbas ng mga guided rockets pero may mas mataas na precision at payload. Ito ay ginagamit para sa long-range artillery strikes laban sa critical infrastructure ng kaaway o sa mga heavily fortified positions. Mas malaki ang payload nito kaysa sa mga regular rockets, kaya't mas epektibo ito laban sa mas malalaking target. Number 5. CTM Mr. Ballistic Missile. Range, mas mababa kaysa sa CTM-290, typically around 120 hanggang 150 km. Role, ang missile na ito ay intermediate ballistic missile na mas mataas ang range at precision kumpara sa CTM-080. Gamit ang advanced guidance systems, ito ay ginagamit para sa long-range strike sa mga high-value targets, gaya ng enemy radar stations, airfields, at command posts. Maaari rin itong gamitin para sa anti-ship operations o coastal defense. Number 6. CTM-290 Ballistic Missile. Range, 270 km. Role, ang CTM-290 ay ang pinakamalayo ang range sa lahat ng missiles ng K-239 Chunmo, at katumbas ito ng American ATACMS, Army Tactical Missile System. Ang missile na ito ay ginagamit para sa deep strike missions, na target ang malalayong critical infrastructure tulad ng missile launch sites, military bases, air defense systems, at mga iba pang high-value targets. Maaari rin itong gamitin sa mga anti-ship operations kung ang target ay nasa loob ng range nito. Future Capability, Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM. Range, wala pang tiyak na detalye, ngunit aasahan na magiging long range ito, posibleng higit sa 200 kilometro. Role, ang ASBM ay partikular na idinisenyo para sa long-range anti-ship attacks. Ito ay maaaring gamitin para sirain ang mga malalaking barko ng kaaway tulad ng aircraft carriers o destroyers mula sa malayong distansya. Magiging operational ito pagsapit ng 2027, ayon sa Hanwha Defense. Ngayong nalaman natin ang mga missile and rocket capability ng K-239 Chunmo, ano pa ang maaari nitong magbigay na capability para sa armed forces? Number 1. Enhanced Firepower. Ang K-239 Chunmo ay magbibigay ng kakayahan sa AFP na maglunsad ng high-volume, long-range firepower, na napakahalaga sa pagtugon sa malalaking military threats, mula sa land-based operations hanggang sa coastal defense. Makakatulong ito sa pag-target ng malalaking puwersa ng kaaway at critical infrastructures tulad ng command centers at supply depots. Number 2. Versatility, dahil sa kakayahan nitong gumamit ng iba't ibang klase ng rockets at missiles, mula sa 131 mm hanggang sa ballistic missiles tulad ng CTM-290, maaari itong magamit sa iba't ibang misyon, tulad ng close support sa ground troops laban sa infantry at armored vehicles, long-range strikes laban sa malalayong artillery units, radar stations, at logistics hubs ng kaaway. Anti-ship operations, lalo na sa mga posibleng maritime threats. Number 3. Precision and Accuracy. Ang guided rockets ng K-239 Chunmo ay nagbibigay ng high-precision strikes na mahalaga para sa pagtama sa mga key targets na nasa loob ng teritoryo ng kaaway. Maaari itong magbigay ng controlled firepower na may mas kaunting collateral damage. Number 4. Mobility and Quick Deployment. Tulad ng HIMARS, ang K-239 Chunmo ay madaling i-deploy dahil ito ay mounted sa isang wheeled vehicle, na madaling ilipat mula sa isang lugar papunta sa iba. Mabilis itong makakabigay ng artillery support at mabilis ding makakaalis mula sa firing position, na mahalaga sa modernong warfare kung saan ang mobility at agility ay napakahalaga. Sa kabilang dako naman ay may offer sa atin ang Amerika na high mobility rocket artillery system na proven ang capability mula pa year 2000 hanggang ngayon sa Ukraine-Russian war. Ano nga ba ang mas matimbang at mas nababagay na rocket artillery system para sa Pilipinas? Narito ang ating comparison sa dalawang rocket artillery system. Number 1. Ammunition Flexibility.
K239 Chunmo, may kakayahang gumamit ng multiple types of rockets and missiles, 131 mm, 227 mm, 239 mm guided rockets, ballistic missile. Ang flexibility na ito ay nagbibigay ng mas malawak na mission profile, mula sa close-range engagements hanggang sa long-range precision strikes. M142 HIMARS, kadalasan ay gumagamit lamang ng 227 mm guided rockets at ATACMS, Army Tactical Missile System, na may limitasyon sa klase ng ammunition na kaya nitong gamitin. Ang Chunmo ay mas flexible pagdating sa pagpili ng ammunition para sa bawat mission. 2. Range and Payload. K239 Chunmo, may kakayahang maglunsad ng CTM-290 ballistic missile na may range na 270 kilometro. Mas mataas ang range at firepower nito kumpara sa regular rockets na ginagamit ng HIMARS. M142 HIMARS, limitado sa ATACMS na may range na hanggang 300 kilometro at guided rockets na may range na 80 kilometro. Bagamat malapit sa range ng CTM-290, mas versatile ang Chunmo dahil sa mas maraming uri ng ammunition na kaya nitong gamitin. 3. Missile Loadout. K239 Chunmo, may dual-pod system, na nagbibigay ng kakayahang mag-load ng dalawang magkaibang klase ng rockets o missiles ng sabay. Halimbawa, maaari itong mag-load ng short-range rockets sa isang pod, at long-range ballistic missile sa isa pang pod, na nagbibigay ng flexibility sa mission execution. M142 HIMARS, single-pod system lamang, kaya isang klase ng missile o rocket lang ang kaya nitong ilunsad sa isang pagkakataon. Ito ay nagbibigay ng mas kaunting flexibility sa battlefield. 4. Cost efficiency. Ayon sa mga report, mas mura ang K239 Chunmo kumpara sa HIMARS, lalo na sa logistics at ammunition cost. Ang mas mababang halaga nito ay isang malaking advantage para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na kailangang balansehin ang military modernization program sa limitadong budget. 5. Availability of ammunition. Dahil sa sarili nitong produksyon ng rockets at missiles, mas madaling mapapanatili ang supply chain ng ammunition para sa K239 Chunmo. Samantalang ang HIMARS ay umaasa sa mga American-sourced ammunition, na maaaring maging hamon sa pagkuha ng sapat na supply o teknolohiya sa oras ng kagipitan.